Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Sports Commission. Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now! Congratulations! Kasi kakagaling mo lang sa Malaysia. And kamusta naman yung naging tournament mo doon? Sobrang maganda po yung performance namin, especially po sa Asian Championship. Like po dun sa doubles, sa international doubles, sa mix and women's. Mas mataas po yung nakuha namin compared dun po sa seedings namin nung nag-start po yung event. Like for sa babae po is nasa seed number 11 po kami, pero pumasok po kami ng top 5. And sa women's po yun, sa mix naman po, ang ranking po namin is somewhere in 16 po, pero pumasok po kami ng top 3. Pero napaka-busy ng schedule niyo, parang every month you travel to compete. Yes po. No? Yes po. Okay, so pag-usapan natin, paano ko ba napasok sa squash? Sa father ko po. Opo. Yung father ko po kasi, tennis trainer po siya sa Makati Sports Club. And yung father ko, may pagka-stricto po sa amin. And hindi po kami yung typical na bata na palagi nakakalabas para maglaro. So, ang ginagawa niya po, every summer po, kapag wala po kaming school, meron pong summer clinic. So, kung ano po yung available, kung may tennis po, badminton, and squash, during that time po, sinasali niya po kami. So, dun ko rin po, first time na na-discover yung sports. Ano yung nagustuhan mo sa squash? Siguro po yung unique siya. Kasi nga po, nung una nga po lang po na nakita ko siya, hindi ko pa po siya, like, first time ko po makakita, may gantong sports po pala. And that time po, yung enjoyment ko na nakukuha ko kasi may mga nakakalaro po akong mga bata. And pag sa bahay po, palagi lang po ako nasa loob ng bahay. So, I think yun po yung one of the reasons kung bakit nagustuhan ko pong maglaro ng sports. Well, ang ganda na ng ranking mo for the longest time. Parang every month, when you go out of the country, pagbalik mo, meron ka laging medal. Where do you get the drive, yung motivation mo to get those medals every time? May SEA Games po kasi this year. So, yung ranking po namin is very important para po sa magiging draw this coming December po for SEA Games. So, one of the reason din po kung bakit po kami nagta-travel madalas is preparation po for SEA Games this coming December po. And yung motivation po, syempre po palagi ko pong sinasabi nang galing po sa family ko, especially po sa daughter ko. And now, na part na po siya ng junior team, gusto ko po na ako po yung maging ano po ba tawag dito? Parang ako po yung maging ina-idol niya po kasi ako. So gusto ko maging makita niya po ako as a positive athlete or gayahin niya din po yung mga bagay na ginagawa ko or mas better pa po. But so far, sabi mo, nagko-compete na rin siya, Yes, di ba? May experience na din pagdating sa international competitions. How does it make you feel? Nakaka-proud po. Parang, alam niyo po, syempre po, single mom po kasi ako. So, syempre po, we all know naman po kung gaano kahirap maging single parents, di ba? And, kaya sobrang na-proud po ko kasi malakas po yung loob niya and happy po siya sa ginagawa niya. Hindi ko po siya pinipilit na maglaro pero nai-enjoy niya po yung maglalaro. So, ayun, as a mom, nakaka-proud po. Paano mo ba siya tinuturuan or paano mo siya mini-mentor? Meron po tayong mga local coaches na nag-handle po sa kanila. Pero kami pong dalawa, lagi po namin ginagawa, at least once a week, meron po siyang session sa akin. So, may times po na naglalaro kami, games, drills, pero pagdating naman po sa heart talk, madalas naman po kami nag-uusap like kapag kami mga times na nalulungkot po siya na natalo siya or ganyan. So, based din po sa experience ko kung anong po yung sinasabi ko. Paano mo naman siya in-introduce sa squash? Since matagal na po akong player ng squash, so, simple lang po. Kada po may event, kami
local. Palagi ko po siyang sinasama kahit nung time na batang-bata pa lang po siya. Palagi ko po siyang sinasama para nakikita niya po. Nung una nag-cheer lang po siya and doon pa lang po nai-enjoy niya na po eh. Until, ayun po, pinahawa ko na po siya ng raketa, pinatry ko na po siyang pumalo, and then, natural po, nagustuhan niya po yung sports. And then, nag-continue po kami. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Tagal mo ng national athlete. Like, kanina, kinalculate natin around 17 years of your life. Yes. Ano ba yung pinaka-memorable para sa'yo as a squash national athlete? Memorable? Siguro po palagi ko pong sinasabi na pinakamasarap na experience or memorable po is yung time po na kapag yung buong team po nasa isang competition, yun po. Kasi ang sarap po ng pakiramdam kapag naglalaro ka po na may nag-cheer or nagto-support sa inyo. Or yung tipong kahit po may times na yung mga bad losses po na gano'n, you have someone po na palaging nagpo-comfort sa'yo. You have someone na pwede mong sabihan na ganito kung ano man po yung nangyari sa game mo. So, ang masabi ko po, yung mga times na yun, yung pinaka-best memory sa akin. Magkakasama kami as a team po. Yung brother mo also plays squash. Yes, and di ba, in the last tournament, I believe na naging magka-partner kayo. Yes. Nanalo din kayo, nakapag-uwi Yes din po, kayo ng I medalya. think twice po. One is Singapore and yung last time po is here po. Was it a competition? Ano yung pakiramdam na, alam mo yun, nakakakampi mo yung kapatid mo, nakikita mo na kasama mo na 24/7 nung bata ka, but still on the court, magkasama mo ka. Mixed emotion po actually. Yung may times na maiinis ka. I mean, younger brother ko po kasi, and medyo, alam niyo naman po, pag younger brother niyo, medyo po makulit. So, pero, ang nakakatuwa po dun is yung nag-work po. Andun po yung chemistry na nakikinig po siya sa akin pag alam niya po seryoso. And nakasupport po kami sa isa't isa. Yung game plan po palagi namin is pag may gusto ko pong gawin, nakasupport ako. And pag may gusto po akong gawin, nakasupport po siya sa akin. So I think yun po yung reason kung bakit nag-work po yung team po namin. Nabanggit mo sa akin kanina na you had your daughter at a young age. Yes. Hindi mo ba naisip na was that the end of your career? Some point, yes po. Kasi na-stop po ako eh. Pero during that time po, nawala din po kasi yung sports ng time po. So parang that time hindi ko po masyado naisip. Pero pumasok po sa isip ko na, okay, maybe tapos na, wala na. But then, yung father ko po ulit. Yung father ko po, nung hindi po nag-work yung relationship ko dun sa father niya po, then dun po siya pumasok. Na kinausap niyo ako na, why not bumalik ka sa amin, mag-aral ka ulit, and then malay mo, bumalik na yung squash nung time po na yun, bumalik na, may squash na po ulit, baka malay mo, makapag-training pa po ulit. And then, nung umpisa po, 2014, nag-start pa lang po ako mag-aral ulit. And then, after po, about 6 months, nag-start na po akong, may nag-invite na po sa akin, or naghahanap sa akin na, bakit hindi ka maglaro, mag-training ulit? And then, ayun po, sa atin, nung naglaro po ulit ako, na-feel ko po ulit na, okay, may chance pa, may chance. And then, ayun po, nakabalik po ako maglaro. You mentioned your dad twice nung nagsimula ka mag-squash Yes. and yung nakabalik ka mag-squash. So, gaano ba ka-importante sa'yo yung naging effect at role ng dad sa buhay mo? Sobrang laki po talaga ng influence ng father ko kasi yung lifestyle niya or, I mean, hindi po siya perfecto. Pero po, pagdating po kasi sa amin, especially po sa amin mga girls, anak niya na babae, talagang focus po talaga siya, tsaka strict po talaga siya. Ayaw niya po na mapabayaan kami or wala pong mangyari sa buhay po namin. So, kaya nung una pong, yun nga pong nabuntis po ako ng maaga, parang hinayaan niya lang po muna and tinignan niya ako may mangyayari po ko. And then nung nakita niya na wala po, then parang ano po siya yung father na kahit kung anong gawin ng mga anak niya, hindi niya po kami let go eh, parang gano'n. He always find the way na what can I do? Ano bang pwede kong gawin to make
her, him, life better, mga ganun po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. So naman, what do you plan for your daughter? I mean, do you also expect her na ma-reach yung diba, nakuha mo or napanalunan mo or where you are right now? For now po, 12 pa lang po kasi siya. And magaling po din sa school yung... Pero you started at 12 years old. Yes po. Mas maaga po siya actually. Sa ngayon po, hindi ko pa po siya binibigyan ng pressure mag-decide kung ano po yung magiging focus niya. Sa ngayon po, kapag let's say may tournament po siya ngayon, nire-remind ko po siya na focus ka muna sa training. Pero after po nun, sa school naman po. So parang ako, hindi ko naman po siya pinipilit na maging katulad ko. Pero ang palagi ko lang po sinasabi sa kanya, make sure na kahit pa nahihirapan ka sa training or nahihirapan ka sa school, make sure na palaging may times na mag-e-enjoy ka pa din. Where do you draw the line as a mother and as an athlete? Oh my. Actually, hindi ko din po alam eh. Depende po sa situation. Kasi may times po na nagiging emotional ako or may times po na kapag alam niyo po, pag ikaw mother, nanonood ka po ng game, let's say nasa competition ka po, yung emotion mo po, hindi mo po makontrol. Like, especially pag nakita mo siya na natatalo siya o naiiyak siya. And that's when, ayun po, as a mom, kinakausap ko po siya na that's okay. Kino-comfort ko po siya, ganyan. Pero kapag po may times na kailangan niya po talaga mag-focus or tinanong ko po siya, may goal ka pang gano'n, then dun po ako magiging stricto sa kanya. And i-explain ko po sa kanya na ito yung ginagawa ko as an athlete. So, yun po yung ini-explain ko. Ano sa tingin mo meron si Jamaica Arribado at, consistently winning, consistently getting medals and, recognition around the world, hindi lang sa Pilipinas? Sa tingin ko po, yung passion ko. Passion. Kasi, pagdating po kasi sa may nag-set po ng goal, nagpo-focus po talaga ako. Like, kahit yung every little detail po pagdating sa training, tinututukan ko po yan or yung mga extra po na ginagawa namin. Very important po yan. Para po sa akin, yung small things matter po. So, yung sa pagising pa lang po sa umaga, pagdating sa training, pag-manage po ng time nyo to make sure na meron po kayong tamang time to rest or yung sa diet po ng mga pinakain nyo. So, yung mga ganong pong maliliit na bagay, very important po. And very focus po ako pagdating sa mga ganong bagay. Ano yung last question? Ano yung pinaka-gusto mo matutunan o makuha sa'yo ng daughter? Siguro po yung discipline po. Kasi very important po yan. I think important hindi lang po sa athlete. Kahit po siguro outside the court. Especially, mahirap po kapag nag-aaral ka and athlete ka at the same time. Very important po yung time management and yung discipline mo po sa sarili. Kung paano mo po i-manage or i-handle po yung mga ganong situation kapag especially may school ka and nagte-training ka din po. Very hectic po, di ba? And so, I think yun po yung gusto kong makuha niya. Kasi for now, medyo may mga times po na nag-struggle siya kung paano niya po i-manage yung time niya. Kasi at the same time, gusto niya din po maglaro, makipag-usap sa friends niya. So, yun. Sa ngayon po, yun yung focus namin or goal namin na ma-reach niya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka hanggang 10 taon. Yan ang tapal na tatagal.